So what's up guys, tutorial lang tayo about sa character growth or BP growth ng character ninyo. So simulan natin na mabilis, very quick lang. Jewels, sa cultivate and then jewels, priority nyo to. Para nyo mga priority to, by the way, kung yung one going to level 8 or level 9 is always invest your resources to Dragon Jewel. For example, for example, kung may glaze ako, kung 1 going to 10, going to 9 pa lang yung gagawin ko is mag-invest ako, puro jewels lang. Again, puro jewels lang ang bibiling ko. Ganun din, same lang din sa guild country, sa guild shop, yung bibiling ko is jewel. Random jewel pack. Okay, wait lang. Patayin muna natin. And then, yung sa merit ninyo, yung nakukuha nyo sa mga dito, treasure brawl, and then tactical stronghold. Yung mga merit doon, dito yung sa market, and then itong sa gitna, bibilin nyo yung ganun din, random jewel pack. And then again, sabihin natin you're mid-spending or medyo sabihin natin kung magastos ka sa game. Ang pinaka-best ways, bumili ka na lang ng random jewel pack sa trading hall kasi naman bibili ka dito sa shop na nag-worth na 20 DS. Kasi sa dito sabihin natin, okay, nasa-select mo kung ano yung bibilin mo. For example, attack. Priority mong attack. I mean, wala naman siya problema kung priority mong attack. Pero, again, this is my advice. This is my tutorial na kung paano mas may improve yung growth ng character mo. So, again, kung yung mid-spending ka, mas huwag kang bibili dito sa diamond shop ng jewel kasi nga worth 20 DS siya. Mas better na pumunta ka lang ng trading hall and then bumili ka dun ng random jewel pack. Again, random na nag-worth lang na 10 DS. Again, ba't nga ba sinasabi ko na mas better yung random kaysa naman sa sa mismong jewel na. For example, attack. Ba't nga ba ganun? Kasi ang hinahabol natin dito is the set effect ng cultivate sa Dragon Jewel. Ito, sa upper right, itong Dragon Jewel set. Again, may kita dito. Currently inserted 16 level 10 or higher Dragon Jewel. Excuse me. Again, nakalagay dito is 0/16. Kasi nga, 16 lahat tong jewels na to. Weapon and then sa gear, 16 lahat yan. Pero sa 16 na yon wala pa akong level 10. For example, ito, kung magkakaroon ako ng gold, ito, nakita nyo, kulang ako ng gold na around 180k. Kulang ko ng 180k para ma-upgrade tong jewel ko. So, pagka na-upgrade ko siya, lalabas doon sa cultivate and then dragon jewel set 1/16. So, ibig sabihin, dapat ma-achieve ko na level 10 lahat tong jewels na to na 16 para malagay itong set effect na tong 16/16. So, sabihin natin, ito na yung sinasabi ko. Ay na, level 9, di ba? Level 9 dragon jewel na. Ngayon, kung level 9 na, dito na papasok yung magbabosan ka na. Katulad itong ginagawa ko ngayon, nagbabosan ako kasi para mapabilis yung pag-iipon ka ng jewel and then at the same time, yung glaze ko is hindi ko nagagamitin pangbili ng ng dragon jewel. Gagamitin ko na yung glaze ko pambili ng gold. Kasi sobrang laki na ng kailangan mong gold pagka mag-enhance ka ng jewels. So, ayun lang. Again, kailangan nung mapagpantay-pantay yung jewel mo na, sa ngayon is kahit level 10 lang lahat, maabot mo yun para maabot mo yung set effect. So, again, invest your glaze, guild, country, and other resources sa jewel.
Ngayon, kapag yung jewel mo is umabot na ng level 9, mag-stop ka na. Ngayon, bumili ka na ng glaze. Ay, bumili ka na ng gold through glaze. So again, sabihin nyo sa akin, bumibili kasi ako ng pet summon ng ticket Bakit mo i-release yung sure na growth ng character mo, lalo na kung F2P ka, hindi mo naman sure na makakuha ka ng Espet Okay, sinasabi nyo na mataas lang yung BP ko kasi may Espet ako. Alisin natin yung Espet ko, gawin natin Apet yan. Parang 110 lang yung BP ko minus 10k lang So again, may growth yung character ko even though na F2P ako, based sa ginagawa ko. Okay, sabihin na natin gumastos ako ng konti. Pero again, it's considers F2P ako kasi it's forced to pay lang. Kasi yung mapapansin nyo, okay, again, this is not a flex. This is not a flex. Sa inyo na to, kung mayayabangan ko or hindi. Pero, ang ginagawa, ang treasurant ko lang is, ito lang, 735. Sa inyo na to, kung mayayabangan ka or mabubuhayan ka ng loob to grind kasi ganito lang yung gastos niya pero yung character niya grabe na. Yung character niya, goods na grabe, yung growth ng character niya. So again, okay, stop na tayo doon. Okay na yung jewel So, ngayon, papasok naman tayo how Dragon Nest evolution works. Dito na tayo sa base element na tayo. Check nyo lang. For example, gusto nyo sundan. For example, ito, Destro ko. And then, ang gusto ko is dark na Destro ko. Again, gusto nyo yung parang mga always titignan nyo to titignan nyo dito, yung dark. Okay, for example, dark yung gusto nyo kunin, Destro. Dapat, lahat ng gears ninyo is naka-dark. Isa-second priority nyo lang yung attributes, yung mga power, agi, and int. Second priority nyo lang yun, least priority nyo yun. Ang main focus nyo is the element. Again, nakikita nyo rito, dark element. Ayan, dark element. And then ito, dark element din. So, nakikita nyo rito, meron akong power, and the agi. Pero, ang element is dark. Kasi nga, mas pa-priority nyo yung element over the attributes. Swerte na lang kayo. For example, itong top 1, int siya and dark. Swerte na lang yun. Again, kung meron ka makuha na ganon, swerte yun. Na ayun yung Kasi bakit nga ba int? Sabihin ng iba, Destro ka, bakit int? So, wait lang, patayin lang muna natin to. Para again, habang gumagawa ka ng guide is hindi na yung growth ng character ko. So, saan nga ulit? Ito, yun. Bakit nga ba int? Sinasabi nila, bakit nga ba int yung Destro mo? Ganyan. Again, huwag yung papansinin itong nasa labas. Again, Dragon Nest Evolution, element base siya. Ito siya nag-work. So, mapansin nyo rito, nag-i-scale yung dark element ko. Again, element. Nag-i-scale yung dark element ko to int. Ano nga ba yung nag-i-scale? Pag sinabi nag-i-scale, mas mataas siya sa int. Mas lumalakas yung dark element ko na scale kapag gamit ko int. For example, ito. Ayun dinodouble niya. Sabihin nyo, baka isang skill lang. Okay, check natin yung ultimate ng dark. Nakikita dyan, int yung mas mataas. Dinodouble niya. Again, hindi ko sinasabing pag dark ka, dapat int. Pag dark ka, dapat int. Hindi ganon. Kung ano yung element ng character mo, titignan mo pa din sa element mo. For example, ito. For example, naisip ko na power pala dapat ako. Water pala dapat ako. So, yung water na destroys, i-scale siya to power. So, ano nga ba yan? So, paano papataas yan? Dapat yung accessories mo, yan, katulad sa akin na dark pero nag-i-scale to int, lahat ng accessories ko is naka-int siya. So, again, hindi lang dun yun Hindi lang dun yun sa gears. May malaking factor pa tayo, which is the wait, patayin lang muna natin ito ulit. So, hindi lang naman again yung factor nun. Hindi lang sa gears dahil meron pa tayong tinatawag na Dragon Rune.
So, dapat, ay nga, again, dark element yung suot mo, dapat, dark din lahat ng dragon runes mo. Or, ma-achieve mo, itong 17, tawag dito, 17 element. Again, paano namin niya ma-achieve? O, di ito, gaya niya na lang ginawa ko. Yan, puro 3 blocks and it consists of 1 block. So, ang sinasabi nyo, yung iba is papataasin yung rating. Pwede ko rin naman siyang gawin eh. Kaya kong makuha, ma-achieve itong 399 rating na to. Pero, bababa yung, pakita muna natin sa inyo. Bababa yung element ko. Na-achieve ko nga. Again, na-achieve ko yung 399 rating, pero at the same time, bumagsak yung element ko and then nabawasan pa ng 30 yung element ko. So, paano natin ngayon mapapataas to? Okay, balik lang muna natin ulit. Dark muna. And then dark. Okay, so yan. Napansin nyo, yung element ko is mataas. Ngayon, paano natin mapataas yung rating but at the same time is tumataas yung rating pero yung ito nakalagay dito is 17 element and then yung element damage ko is tumataas. For example, ayan, wala lang kasi yung example eh. For example, ito, meron kang yung 3 blocks, papalitan mo ng 2 blocks and then 1 block. Yung 2 blocks is nagko-consist ng 1 element mo and then the 1 block is for example dark, yung katulad ng sa akin. So, imagine nyo na lang dito, naglagay ako ng 2 blocks na may element ko, for example dark, and then the 1 block is dark din. So, tumataas yung rating ko, at the same time, tumataas yung element ko, pero yung nakalagay dito, yung element ko na 17 is same lang. So again, kung ang element mo na gears, dapat same lang din ng dragon runes mo na element. So sabihin nyo, wala naman nagbago eh. Maraming hindi nakakapansin na hindi rin nila nababago yung sa skills. So for example, ito, naka-light, for example, na light ko. Nabago ko nga yung dark ko na gears, nabago ko nga yung D-runes ko, same lang sila. Pero hindi nyo na-activate dito sa skills ninyo na element dapat nyo yung naka-activate. Again, hindi ko sinabing mag-dark kayo or what. Ang sinasabi ko is, check nyo sa character ninyo kung ano yung magugustuhan yung set skills or set 3 na susundin ninyo kung anong element nyo gusto. For example, kung water nyo nagustuhan, dapat water yung gears ninyo at the same time, water yung naka-activate sa skills ninyo and then water yung dragon rune ninyo. So, yun lang. So, ito, additional lang to. Again, kung yung F2P ka, magbenta ka muna ng Draconite. Again, magbenta ka ng Draconite ninyo. Benta mo lang. Ganyan. Pag nabenta mo, pag nakaipon ka, bumili ka ng Battle Pass. Ngayon, sabihin ng iba, hindi naman nakakabili ng Purple DS yung Battle Pass eh. Pwede yun guys, easy switch yun lang. Nabili ko na kasi, so ganito lang oh. For example, yan, bibili ka, may ganito lalabas eh. Papalitan mo lang yung purple to blue. Diba? Palitan mo lang yung blue to purple. Ganun lang. Pwede ka na makabili ng Battle Pass. Ngayon, nakabili ka na ng Battle Pass. Pero kung okay na yun, huwag ka na magbenta. Siyempre, pataasin mo naman yung enhance ng mga ng accessories mo. Diba? Nakawa mo na kasi malaking boost din sa BP yung Battle Pass guys kasi meron siyang dito. Meron siyang pang may mga reward na nakakatulong talaga sa pag-improve ng BP ninyo. I-double check nyo na lang yung laman niya ng Battle Pass. So, as of now, ayun lang naman yung ginagawa ko. Again, kahit huwag nyo sabihin na FTP kayo or wala kayong expert. Kasi again, may pagka-FTP lang din ako. Nag-treasure hunt reveal and then kung yung expert ko, alisin ko yan. Buwasan natin ng 10k yung BP ko at ayun nga, may pa rin eh. May growth pa rin yung character ko kahit FTP ako eh. Again, hindi ko kayo niyayabangan na sa inyo na to. Kung katanggapin nyo sa challenge siya, nagpapalakasin nyo rin yung character nyo. Kasi again, hindi lang tayo naglalaro para
I mean, siguro ako, hindi na ako naglalaro na chillax lang. Nilalaro ko lang din siya, again, with competitiveness. Ay, na-enjoy ko siya with competitiveness. So, ayun lang. Again, Jewel and ang tawag dito, element nyo. Yes, ayusin ninyo. Huwag kayong maging avatar. So, ayun lang guys. Peace out.